Umaasa pa nga din ang Gilas Pilipinas na makakakuha ng ticket para sa 2024 Paris Olympics. Madami-dami pa nga ang kailangan nilang pagdaanan para makapasok nga sa Olympics. At yung pumilay daw dito kay Jamie Malonzo ay ban na daw sa Pilipinas ayon sa rumors. Ano na nga bang status ni Malonzo? Sinadya nga ba talaga ang pagpilay dito kay Jamie Malonzo? Or talagang disgrasya lang yun at part of the game ang nangyayari? Kawawa nga yung player na yun kung sakaling maban nga daw talaga siya dito sa Pilipinas. Pero bago nga ang lahat, pakisuportahan naman ang aking channel sa pag-like at subscribe. I-click ang notification bell button para lagi kayo ma-notify sa mga latest videos ko. Tara at pag-usapan na natin yan. Inumpisahan nga ni Jordan Clarkson ang pag-score para sa Gilas. Kaso para sa South Sudan, hindi nga mapigilan ang kanilang pag-score. Sunod-sunod kasi ang nagagawa nga nilang basket, kaya nga nakalamang sila ng malaking punto sa first quarter pa lang. Ang ganda nga kasi ng ball movement nila at European style din ang system nila. More on outside shooting sila at maganda ang depensa na napapakita nila early in the game. Umabot na nga ng 17 points ang kalamangan nila nitong South Sudan early in the quarter. Mabuti na nga lang nandiyan niya si AJ Edu para makatulong ni Clarkson sa depensa at opensa. Naka 10 points nga agad itong si Edu sa first quarter pa lang at siya nga ang naging go-to guy natin sa pag-opensa. Madami na naman nga kasing forced shot itong si Jordan Clarkson kaya hindi nga ganun kaganda ang flow ng opensa ng Gilas sa opening period. Sa second quarter mga ka-O-Sports, nagpatuloy ang run ng South Sudan. Maganda din kasi ang depensa nila kay Clarkson at na-maintain nga nila ito. Napilitan na ngang ilabas itong si JC dahil inaalat talaga siya at puro ISO na naman nga ang ginagawa niya sa loob ng court. Medyo gumanda nga yung flow ng offense nung 4 minutes nga nawala si Clarkson sa loob ng court. At nakakuha na nga ulit ng rhythm ang Gilas sa tulong nga ni Kiefer Ravena. Kaso yun nga lang, nagpaulan na naman nga ng tres itong South Sudanians. Sobrang malas nga, bumagsak pa nga ng masama itong si Jamie Malonzo at tumama yung kanyang likuran. At naging cause nga yun para hindi na nga siya makabalik ulit sa laro. May rumors nga na sinadya daw pilayan si Malonzo para hindi na nga siya makabalik. Dahil alam nila kung ano nga ang pwedeng maitulong ni Malonzo pag nasa loob nga siya ng court. Nililinaw ko lang mga ka-O-Sports, rumors lamang ito. Sa third quarter, sinimulan at pinamunuan nga ni Dwight Ramos ang paghabol ng Gilas. Sunod-sunod na basket nga kasi ang nagagawa niya at nabuhayan niya ang crowd dahil doon. Nag-response naman ang Gilas pati din sa depensa kasi sunod-sunod na blocks ang nagagawa nila. Naging block party nga ito para kay Kai Sotto dahil sa nagagawa niya at naiilang nga ang South Sudan na umiskor sa ilalim dahil sa mga blocks na nagagawa ni Kai. Halos lahat nga nung nasa loob para sa Gilas nakaka-contribute na. Ginanahan na kasi ang buong players at mukhang nag-response nga sila nung kinausap sila sa halftime nito ni Coach Chot Reyes. Kaya nga gumana na nga ang 6-man ng Gilas, which is yung crowd. Yung ma-involve talaga nga sa game. Parang bumaliktad nga ang mundo sa South Sudan dahil puro sablay na nga yung mga easy basket na nagagawa nila nung una. Bigla kasing na-boost yung confidence at lalo-lalo na nga nitong Gilas dahil sa ganda ng depensa nila. Di ko nga alam kung sadyang minalas ng South Sudan at napunta nga sa Gilas ang swerte. May maganda din kasing na-execute ang Gilas nga sa fourth quarter dahil nakagawa nga sila so far ng halos lahat ng nakahawak ng bola. Naka-score nga ng malinis na puntos. Alley-oop nga ang nagawa nila kay Kai Sotto. Todo hiyaw ang fans kasi nung 21 points na lamang nga ng South Sudan ay napababa na lang nila ng 4 points. 56-60 na kasi ang score. 7 minutes pa yung natitira dito nga sa fourth quarter noon. Kaso after the timeout nga ng South Sudan, napanatili nga ng NBA G League MVP na si Clark Jones ang laro niya. Naging all-around player kasi siya at hindi nga siya nagpanik. Sunod-sunod na basket nga ang nagawa niya at magandang setup play na nagagawa para sa mga kakampi niya. Diyan nga pinatunayan ni Jones ang importance ng isang true point guard. Kasi siya nga ang nagmamando sa mga kakampi niya at hindi pilit yung mga tira niya.
Lahat, swabe nga yung mga pasa at tira niya. Unlike nga dito sa naturalized import natin na si Jordan Clarkson. Unlike nga dito kay Jordan Clarkson, na kada papasok siya sa loob ng court, halatang pilit at maganda traveling pa nga kapag drive siya. Hindi niya nga kasi makontrol yung bilis niya masyado pag nasa loob na nga siya ng rim. Once kasi na-trap na nga itong si JC sa double team at sa ganda nga ng depensa sa kanya, parang hindi niya na alam yung gagawin niya at napiperso na lang na ipasa nga kuminsan at nagkokos pa nga yun ng turnover dahil alanganin nga kasi yung pasa niya sa kakampi niya. Muntik pa nga maka triple double itong si Jones dahil sa nagawa niya. Isang rebound na lang yun, sayang nga eh. Magkakaroon pa sana ng record ang nagawa niya. Nagsunod-sunod na nga ulit ang basket ng South Sudan at nagkaroon na nga ng run ulit. 15-4 run ang nagawa nga nila after mag-timeout. At doon na nga natapos ang kagustuhan manalo ng Gilas at umabot na nga sa 19 points ang Kalamangan, 87-68 nung natapos. Sayang nga dahil humahabol na ang Gilas, pero nanaig pa din talaga ang may long preparation sa team at magandang sistema sa basketball. Hindi kasi ganun kaganda talaga ang depensa ng Gilas at kinakain nga tayo ng 3-point shot lagi ng kalaban. Ganun talaga mga ka-O-Sports, talo ulit tayo. Kahit pa sabihin pa natin na nasa atin nga ang crowd, pagdating naman sa dulo, hindi naman tayo maka-execute na maayos once na trap na nga talaga si Jordan Clarkson.